Okay, ala, na-miss nyo ba? Oh, yung record natin. Okay. So, dito tayo ngayon, Thursday. This is daily episode 3606, 3607, and 3608. Di ba? Sa mga, ano diyan, pitong araw na lang ba? 8 na ngayon eh. Di ba? So, ilang araw na lang, Valentine's Day na. Siguro yung iba talaga magde-date na this coming Saturday and Sunday kasi weekdays yung 14. Lalong-lalo na, di ba? Ewan ko sa inyo, pero pag sa iba kasi may pasok, sa bukas yung iba wala. Okay, so first card natin ngayon, inner knowing. Pangalawa, prosperity. And pangatlo, dito tayo kumuha. Friend. Oy, Diyos ko. Okay, so hindi ganito. Alam niyo ba't napaoy ako dito? Kasi, kalimitan, no, yung iba siguro sa inyo, nasa harap nyo na yung mga dapat or soulmate nyo, twin flame nyo, pero yung iniisip ninyo is ibang tao. Siguro ganun talaga. Hindi mo napapansin na yung tao pala para sa'yo is nandyan lang sa classification ng friends mo. So, yung tao na yan, alam niya yung nararamdaman niya sa'yo. Ikaw lang siguro yung iba yung pagtingin mo, parang kung hindi kapatid, barkada, buddy-buddy mo, diba, kasangga mo, ganun lang. So ngayon, yung message dito ni Universe ngayong Webes, is, kung gusto mo naman malaman talaga kung sino yung magiging kapartner mo sa buhay mo, gamitin mo kasi yung totoong vibration mo. Kasi, minsan, sorry, napahikabulit ako. Meron tayong, alam nyo yung pakiramdam na matalas talaga na, nagkakasundo kayo ng kaibigan mo, pero iba yung crush mo, iba yung gusto mo, di ba? May ganon. Pero kapag naramdaman mo na nandun siya lagi sa'yo, lagi siyang nakahandang i-give up yung oras niya sa ibang gawain para sa'yo, minsan i-cross-examine mo din sarili mo kasi baka nagsasayang ka lang ng panahon sa iba, nasa tabi mo lang pala, di ba? Kasi sasabihin mo, dapat sana pinagbigyan mo din siya. Na-i-express niya yung sarili niya, pinagbigyan mo din siya na i-lay down din kung ano yung kakayanan niya. Pero kalimitan ngayon, yung nakikita ko dito sa TikTok, yung iba talaga, yung iniinda, lalo-lalo na yung overseas. Kasi yung sinasabi, wala na lang daw talagang inaamin or sinasabi kundi puro pera. No? So, doon naman sa mga tao na may mga relatives sa abroad or kahit dito lang sa ibang province, wag naman masyadong i-push yung paghingi ng pera. Kasi hindi naman yun magic, no? Lahat naman kailangan talagang idaan sa trabaho, sa pagsisikap, sa overtime. Ito yun, no, nasa gitna yung prosperity. Ibig sabihin, kapag nasa gitna yung prosperity, kailangan mong maging balanse, kaliwat kanan sa buhay mo. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng kapayapaan, katahimikan, gusto mo ng masaganang buhay, balansehin mo yung kahit pangangailangan mo doon sa nagpo-provide sa'yo. So, sa usaping pera, yan. Pero kung sa usaping pag-ibig naman, dahil February ngayon, yung iisipin mo is, kanino ka ba magiging at home, at peace? Kasi minsan, yung taong gusto mo, may gusto ding iba. Pero yung kaibigan mo, na tinuturing mo lang na kaibigan, ikaw yung gusto. Kaso nga ikaw din nga, di ba? Para kang bulag, pipi at bingi. Hindi mo siya nararamdaman as a special person. Instead, kaibigan, barkada, ganun lang, di ba? Kaklase, ganun lang. Pero it ends up, di ba, sa dulo, pagkatapos ng college, pagkatapos magtrabaho, kayo lang din pala magtatagpo. Kayo lang din talaga yung magtatagal.
So, may mga ganun talagang story. At warning ko lang sa lahat-lahat, yung February kasi is prone lagi sa pagkabuang sa pag-ibig. So, wag na natin idaan doon, no? Wag niyo nang isubsob yung sarili niyo sa isang sitwasyon na alam niyo naman na hindi naman talaga para sa inyo. Para hindi kayo masaktan, wag kayong masyadong mag-expect. Kapag nagkaroon kayo ng kadate, 'di ba? Yung mga kadate kasi lalo-lalo na ngayon, sa maniwala kayo at sa hindi, yung iba kasi naka-ano lang yan, naka-rent a car. Yung iba matagal nilang pinag-ipunan bago sila makapagpa-reserve sa isang restaurant. Yung iba naman hiniram ng yung mga damit para isuot nila sa date nila. So, sa inyo ngayon, mas maganda yung simple lang, yung totoong ikaw, kung ano ikaw. Kasi doon mo makukuha yung balanse ng prosperity sa pag-ibig na kaya kang tanggapin ng tao sa natural mong pagkatao, sa totoong ikaw. Kasi kesa naman sa magpanggap ka, di ba mas mahirap yun? Tapos sasabihin sa bandang huli, ay hindi pala siya totoong mayaman. Ay hindi pala siya totoong gwapo pag wala siyang ganito, ganyan. Kasi yung iba kasing babae ngayon, yung gwapo para sa kanila, ito yung mga taong may mga service. Galing sa motor, sa kotse, sa kung ano-ano pa. Di ba? And then, sa side naman ng lalaki, para sa kanila, yung quality ng isang girlfriend is yung isang girlfriend na pwede nilang ipakita sa madlang people na maganda, sexy, di ba? May mga ganon. So, wag kayong ganon. Kasi marami naman na may mga tao pa din na naghahanap ng mga karelasyon nila base sa ugali. Hindi base sa kalabasan ng anyo, hindi base sa yaman, no? Kasi wala yung yaman mauubos, yung outer appearance or yung physical appearance magfe-fade din. Pagdating ng 40, 50, hindi mo na mapipigilan yan kahit ilang beses mo pang iparitoke, no? Pero yung ugali, hanggang sa huling hininga, hindi yun magbabago. Kapag yung tao may mabuting puso, kapag yung tao may magandang hangarin sa'yo, mangingibabaw yung respeto nun kesa pagmamahal. So, dun mo masusukat ang isang tao kapag nire-respeto ka. Kasi magaan ang kilos mo, magaan ang lakad ng relasyon, yung pakikisama, give and take. And pinakamagandang advice sa new generation ngayon, huwag ka nang mag-expect ng sobra-sobra. Huwag ka ring mangarap ng sobra-sobra. Siguro yung pinakamaganda doon is, you have to enjoy on a daily basis na lang. Para kahit papaano, di ba, malalaman mo, sasabihin mo sa sarili mo, sa araw na ito, 50-50 yung score. 50 toxic, 50 masaya. Sa susunod na araw, 70% masaya, 30% hindi maganda. O di mas maganda yung ganun, at least hindi siya masyadong mabigat sa isipan ng bawat isa. And then, kung meron ka mong marinig, no, na usapin or chismis, huwag ka agad huwag ka agad puminit ang ulo, no? Kasi kailangan mo pa yung sagot ng taong karelasyon mo. Hindi yung sagot ng taong nakikisawsaw sa relasyon. Kasi yung gulo, hindi dahil dyan sa kasama mo, kundi dahil talaga sa mga chismoso at chismosa. So ngayon, right after this, yung special episode ko is gagamit tayo ng love cards para sa mga mensahe nila para sa'yo. And then, ayun, happy Valentine's in advance sa lahat-lahat. Sa gustong magpa-reading, magpa-ritual tungkol sa pag-ibig, gawin yun na para malaman nyo kung yung tao ba yan yung kadate nyo, yan yung soulmate nyo, twin flame nyo, o yan ba yung magbibigay sa inyo ng stress. Okay? Maraming salamat po.